dearest fellow countrymen, let us pray. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, I beseech the Lord, talk to my dearest fellow countrymen, our dearest televiewers, our dearest brethren, and bless them and touch their hearts. Cast out unbelief and dust from them, and by the power of darkness, here we bring for thy message. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, napakahalaga, minamahal, ng lahat ng mga tao na ayaw ng kadagat na katagapoy, ayaw ng impyerno, ayaw ma-hold up, makidnap, masalvage, magasa, ayaw daigin ng diablo, kailangan malaman ang salita ng mabait na Diyos. Dahil sinabi sa Biblia, minamahal, Psalm 119 verse 105, the word of the Lord is a lamp unto my feet and a light on my path. Kindly read it. Minamahal, pag madilim ang iyong daanan, sa daig nito'y madilim, kailangan mo ang ilaw na sanlibutan. Ang salita ng mabait na Diyos, na sinabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng buhay ay si Kristo ay Diyos. Amen. Praise the Lord. Siyang ilaw sa madilim na daigdig na ito. Patayan, kaliwat kanan. Walang nagawa ang mga reliyon sa buong daigdig. Umabot mahigit 7,000 ang reliyon sa buong daigdig. Hindi pa rin nakasumpong ng katotohanan, dahil ang katotohanan nasa kay Kristo. Siyang buhay, siyang katotohanan, siyang daan. Kapag nasumpungan mo ito, hallelujah, ang salita ng Diyos, ito'y maging gabay mo at ilaw. Siyang daan patungo sa buhay na walang hanggang. Kaya rin ito ang Book of Psalms, chapter 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kung madilim sa gabi, napakadilim, walang bituin, walang buwan, lumalakad ka, hindi mo alam ikay patungo na sa bangin at papahamak. Kailangan mo ang ilaw. Kung ibig mo na ang kaligtasan, ayaw mo pahamak sa karagatan apoy, kailangan mo ang ilaw. Walang ibang ilaw kundi si Kristo, ang buhay, ang katotohanan, ang daan. Salita ng Diyos, the Word of God is living and powerful, is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. It will pierce even to the division of soul and spirit, and joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Can I read it in English? Minamahal, ito'y napakahalaga. If you know the Word of God, you'll never be deceived by Satan. We need the Word of God to make us strong. For it is written in Ephesians 6:12 or 13 up to 16, the Word of God is the sword of the Spirit. Sword of the Spirit. Ang ating kalaban ay hindi tao, kundi Espiritu. Masabang Espiritu, hindi mo talunin ito sa pamagitan ng sandatang nakikita, ang puksa pampatay, kundi sandata ng pananampalataya, ang salita ng Diyos na pagkapayayan. It's living and powerful, quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. You need the Word of God. Wake up! May prueba, may ebidensya, may testigo
Nakapagbayro kang salita ng Diyos, mayroon kang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay sumasayo na sa katotohanan ka. Walang satas na demonyo, terorismo, komunismo, walang magtuguan laban sa iyo. Hallelujah! You can triumph over Satan and terrorism and satanism. Even hundreds of millions of soldiers of terrorists, he cannot overcome you. You can arrest them just in seconds. In the name of Jesus, by the name, the powerful name of Jesus, understand this Jesus, hallelujah, the word of God is weak and powerful, living, sharper than any two-edged sword. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kaya may bill can remain. It's not only by words that you can believe, but by the power of the living God, for the kingdom of God is not in word but in power. Nasa kapangyarihan, hallelujah. Nasa Biblia lahat ay kapangyarihan. Walang hokus-pokus, hallelujah. Kapangyarihan, labanan ng demonyo, labanan ng kasalanan, labanan ng mga ilang gagahasa, dapat repes, tires, hallelujah. Lahat ng turismo, naikin mo, siyang pananampalataya sa lumay ng Diyos, hallelujah. You need it now. For the deeds are evil. You need the light. You need power from on high. Oh, this Jesus is power. His life, His God, the Creator of the universe. Hallelujah. Hindi matatalo. Pag tinalo ka, tinalo ang mabait na Diyos. Hindi ka matatalo dahil Diyos mismo ang lalaban para sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. You need the Spirit of the living God, the Word of God. Hallelujah. Kindly, how do everybody running? Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Let us praise the Lord. It pushes to the division of soul and spirit, and is discerner of the intents and thoughts of the heart. Kindly repeat it, our beloved Dr. Rick Alarcon. The Epistle of St. Paul, the Apostle to the Hebrews, chapter 4, verse 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Let us say amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Soul and spirit. Ito'y malalaman mo kung alam mo ang salita ng mabait na Diyos. Kung ika'y lumalakad ayon sa kanyang kalooban, o ayon sa kalooban ng kalaban ng mabait na Diyos, ika'y nasa daan ng katotohanan. For the soul, there are three parts: mind, will, and emotion. Pag ika'y emosyonal, ang ibig sabihin, ika'y nasa laman. You are not walking in the Spirit, and you shall fulfill the lust of the flesh. Lumalakad sa laman, ang hantungan ay kamatayan sa karagat at apoy. Mind, ang iyong isip ay susunod, parte ng kaluluwa, kagustuhan mo, hindi kagustuhan ng mabait na Diyos. Samantalang tunay Kristiyano, he surrenders his will to the will of God. Dahil sinabi, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans 12:1. You present your body a living sacrifice, talagang sakripisyo. Dahil ayaw mo magsakripisyo doon sa lake of fire, sa impyerno, na wala ng katapusan. Kung dito sa lupa, magsakripisyo ka, akala mo hindi ka na maganda pag ikay namuhay ng kabanalan, hindi bali, konting sakripisyo, ikay naman akit sa langit pagmamana ng buhay ng langgan. Amen? Praise the Lord, hallelujah! Do not conform to this world. Ano ang kalooban ng mabait na Diyos? Alamin mo.
napakalaga ng kaligtasan. Tayo tumatawag sa Diyos, tawag at tawag, hindi dumaligan ang ating Panginoon. For God answered that sinners, but if any man be a worshiper of God, ginagawa mo ang kalooban ng mabait na Diyos, He will answer your prayers and grant the desires of your heart. Tingin ang panalangin, hindi mo na kailangan ng medisina, gagastos ka pa para gumaling ang cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, kitong. Sino pagaling ng hospital ng kitong? Ng cancer ng AIDS? Sino pagaling? Wala ibang magpagaling dyan, kundi ang mabait na Diyos walang bayad. Libre! Hallelujah! Ang kahit pananampalataya, tiwala at pag-ibig sa mga Panginoon. Hallelujah! Pagkain na sa katotohanan, malalaman mo na ikay nga'y anak ng Diyos na kapagpana ng buhay na walang kapag tingin ka sa mga panalangin. For God answered that sinners, you become a sinner if you do not follow the will of God, if you do not worship God in His Spirit and in truth. Amen? You become powerful. You're afraid of no one. You'll never be cowed. You'll never be blackmailed. You'll never be scared. You'll never succumb to the whims and caprices of the devil and sacrifice your principles and ideas. Mawala ang demokrasya, ang sovereignty, terorismo. Pag binigay mo ang daliri, buong katawan kainin. Kunin! Walang pag-ibig! Teroriste! Walang puso! Walang mundo-mano! Walang prinsipyo! Gusto ng mga demonyo! Pag ikay may Kristo, hindi ka tatalunin! Walang compromises! You stand back on your principles and ideals for the sake of democracy! Hallelujah! You need the Spirit of the living God to be strong in the Lord, in the power of His might, to be victorious, triumphant against Satan, against terrorism and Satanism! Hallelujah! You need the Spirit of the living God! Fast light in heaven! Amen! May buhay ka pa sa piling ng Diyos. Ay, ikay maligaya. You can sleep like a baby. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya ulitin ko muli, minumahal. Noon, medyo galit pa sa akin mga 6 years ago. Hindi pa nanawaan ng mga rebelde na iniibig ko sila, na ako'y sa gitna, ako'y messenger ng mabait na Diyos. Amen? I am an ambassador of God. Sinabi ng Biblia, gagaling ang mga tao na may pananampalataya. Makinig si Bang ni Kristo. Nagsigaling by the millions. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, kung ano magsasabi, kunti lang gumaling sa Biblia. Lahat ng lumapit sa mga Panginoon, thousands and thousands upon thousands nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang una makabasa sa Revelation 2:7, sinabi, sa luklukan ng langit, dahil may nagsasabi diyan, kunti lang akit sa langit, kukunti. Yung kunti na yan ay billions din kahit kukunti. Ang sabi diyan, 10,000 times 10,000. Bilangin mo yung 10,000 times 10,000, billion yan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga santo, mga banal, nagpana ng buwan ng langgang, naugasan ng banal ng dugo ng Kristo. Millions and millions, hundreds of millions, nasa langit ang pupuri sa mabait na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Alright, granting without admitting. Sinabi ng Panginoon, kukunti lamang ang makasumpong. Ngunit sinabi ng mabait na Diyos, sa John chapter 14 verse 12, He who believes in me, the works that I do shall you do also. Greater works than this shall you do, because I'll go unto my Father. Mas dakilang gawin mo, magagawa. Matthew 17 verse 16 to 21, sinabi ng Biblia, kung mayroon ka pananampalataya kasi laki ng butil ng mustasa, if you have faith as big as a grain of mustard seed, see unto the mountain and be thou removed, and it shall obey you, and nothing shall be impossible unto you. Pag mayroon kang pananampalataya, ay ito kayo nag-aayono, nanalangin kayo din kumakain, walang mag-imposible sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Kung magdikri ako, by millions, maraming mga ginigili ko mga kababayan, pupunta sa langit. Eh dahil walang imposible. Sa may pananampalataya, di akit sila sa langit, magmana ng buhay ng langgang. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Nothing shall be impossible unto you. Minamahal, our beloved Prophet Moses, nung tinutukos na sila ni King Pero, ng kanyang mga sundalo, papatayin lahat ng mga anak ng Diyos patungo sa Kanaan. Takbuhan sila lahat patungo. Hindi alam nila Ritsi pala. Dagat, sa kanan bundok na mataas, kaliwa bundok, na may mga sundalo ng King Pero. Humahabol na, papatayin sila lahat. Sabi ni Haring Pero, oh, your God is a poor general. Tingnan natin. Amen, hallelujah. Sabi na nila, ang mga tao, patuloy na. Si Moses na mga tao, bakit wala bang libingan sa Ehipto? Bakit dito pa kami libing sa dagat? Bakit dito pa mamatay? Manampalataya kayo. Hintayin niyo ang kamay ng mabait na Diyos, ang kanyang kaligtasan. Manampalataya kayo. Tinaas ni Moses ang tungkod. Hallelujah! Ang dagat na pula ay nahati. Hallelujah! Tumuyo, naging kalsada. Hallelujah! Praise the Lord! Tumawid ang ilang milyon ng mga anak ng mabait ng Diyos nang dahil sa pananampalataya ng isang propeta. Amen! Gumaya ang mga sundalo ni Haring Pero. Tumawid din. Bumalik ang dagat, patay silang lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Akala mo'y make-believe? Kwentong kutsero? Sinubukan? Nung hinamon ko lahat ng mga rebelde, magkita tayo sa luneta, ang makaramdaman ay gagaling. Madamay presensya ng Panginoon, ay may sandata maging baliwala sa akin. Dahil sinabi na Isaiah 54 verse 17, there's no weapon on earth that will prosper against you if my righteousness is in you, if the righteousness of God. Jesus is our righteousness. Isaiah 54 verse 17, kindly read it, our beloved brother Rom. From the book of Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat mo sabi, praise the Lord. Alright, pinatunayan ko ng salita ng Diyos sa Biblia, totoo, na dapat ay wala ng compromises, wala ng pagkatakot sa mga kalaban, dahil tumatawag tayo sa mabait na Diyos, at ikaw tayo nanampalataya, talagang tuno-tuno na tayo manampalataya sa mabait na Diyos, hindi 99%, 100%, hallelujah! Oh, there is Jesus appeared, our mommy, Morelio. Tell your pastor to hold a crusade in the Lunita grandstand. That was 1987. Then we hung streamers. Communism is Satanism. Beware. Communism is Satanism. And I'm against the teaching that is diabolical, that will destroy man's life. Because the moment you believe that there's no God, Satan will possess you. You become a criminal, a killer, a murderer, ruthless. Ang mabait natin mga kababayan na nadaya ng Marxism, turo sa Rusya na walang Diyos. Ang mabait ng mga farmers, inosente mga tao ating iniibig, mabait ng mga Pilipino, naging NPA dahil sa daya ng Diablo. Akala nila ako'y nag-bluff lamang, kaya pumunta sila sa Lunita, ibang Bacolod, Cebu, Iloilo, Quezon Province, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, nandoon ang mga NPA, maraming bumaril sa akin, ni isang putok ay walang pumutok. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Ang iba'y nagkatumbahan, ang iba'y nanigas. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Katunayan, dalawang NP commander ng Quezon Province, humingi ng patawad sa akin. Totoo pala, sabihin mo sa iyong beloved pastor, totoo pala, may Diyos pa talaga. Totoo siya ay man of God. Sabi mo yung commander, sabihin mo siyang pastor, talaga totoo, talagang may Diyos talaga. Siya ay man of God, siya ay alagad ng Diyos.
Ito yung ganyan katotoang mabait na Diyos. Doon sa aming chapel, sa Sariara, Quezon, nandito si Pastor Eric, naglalakad, yung tukar ng barel, NPA. Lakad. Huwag ka lumingon. Paglingon mo, patay ka. Lumingon siya. Sabi ng NPA, 1, 2, bago matris, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Pagtingin na, wala lang NPA, tumalsik. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! For the word of God is quick and powerful, sharper than any pointed sword. Pagkapangyarihan, matalas kaysa sandata na kabilaan ang talim. Isang system ng mahal, kaya word of God, the Spirit of God is badly needed. Kailangan ng lahat dito minahal. Kalibutan mga reliyon, ang reliyon nagpapahamak. Kailangan tayong kaligtasan sa kami ng Diablo, sa mga apel, mga kidnapper, mga repes, mga terrorist, sa kami ng Diablo, sa impyerno, upang tayo magmamano ng buhay na walang gang. Kailangan mo ang Word of God. The Word of God is quick and powerful. Dahil ang sister na ito nakita ang private ebidensya sa katotohanan, pumunta sa aming chapel sa Sariaya, malayo ang linalakad, mga 10 kilometers. Nandito ng Manyakes, hinabol siya, gasain. Takbo siya, takbo na takbo. Lupay-pay na siya, minumahal. Hindi mahabol, inispin siya ng balisong, ng Manyakes, ng Repest. Anong nangyari? Bumalik ang balisong. Hallelujah! Praise the Lord! Bumalik! Tumama sa ulo. Sampol lang yun, sampol. Duguan ang ulo. Umirap lang pagkamanyak. Habol pa rin. Kahit na dumudugo ang ulo. Assisted, hanggang na. Hindi na makakalakad, halos. Napunta sa sagingan. Malapit nung patawaran mo ko. Nalala niya. Sabi, sa pangalan ni Jesus, manigas ka! Oh, nanigas! Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! You need the Word of God. You need the Spirit of the living God. May prueba, may ebidensya. Sinabi ng Biblia sa Isaiah 41, verse 10, nagsalita mo ba ito sa akin? My son, fear not. For I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Ye, I will strengthen thee. Ye, I will help thee in the right hand of my righteousness. Salita sa akin ang mabait na Diyos. Sasabihin din sa inyo, pag kayo nasa katotohanan na. Lahat. Amen. Do not forget, bansang Pilipinas ay naagaw ng mga banyaga na Makastila, nagdala ng Roman Catholicism. Kaya lahat tayo naging Katoliko. Kaya kami dito, 99% mga Katoliko, nakatanggap ng Espiritu ng katotohanan, ng Espiritu ng Diyos. Dahil sinabi Biblia, I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and sound mind. Power and of love. They go together. The Spirit of God, the Spirit of power, and the Spirit of love, and a sound mind. Magiging wise ka. You become very bright. The brightest man or woman is one who knows the truth and is bound for heaven. Hindi kay matatiyak mo kay kasalanan pagbanang buwan naman. You are the brightest. Hindi kay pinakamatalino na tao. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kindly. Sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 41, talatang 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ano sabi? Their weapons, the weapons of your enemy will be as nothing. Sandata, di ka weapons? Sandata ng mga terorista? Sandata ng mga inrep? Abu Sayyaf? Imalim? Kahit anong mga demonyo galing sa ibang bansa, kahit 10 milyon pa mga terorista, maging baliwala, maging asnot, maging plastic lamang sa oras na kayo mag-decree sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
malaman, minamahal, na ito mga problema sa buong mundo, gulo, na wala nang magagawa ang mga leader sa buong daigdig, ito'y nakakabuti sa lahat upang hanapin niyo ang katotohanan. Ang katotohanan, mahanap niyo kay Kristo, the Jesus Crusade, the Jesus Miracle Crusade Ministry. Hallelujah! Sa oras na wala na kayong pag-asa, it will be a blessing in disguise. Sa oras na tanggapin na si Kristo lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas, 67 million o 70 million, kahit sino, Baptist, Methodist, Protestant, Episcopalians, Muslims, Catholics, lahat, pag natanggap niyo si Kristo, dahil tayo maging magkakapatid na magmamahalan, ang mga anak ng Diyos na magmana ng buhay na walang hanggan, may private ebidensya, may kagalakan, kapayapaan, ang mabait na Diyos tutugon sa panalangin, tayo magbabago na, wala ng kurutan, wala ng suntukan, wala ng barilan, maghari ang pag-ibig ni Kristo sa pangalan ni Jesus. He cannot help the terrorists, the rebels, here and throughout the world. They cannot help but believe us, receive the Spirit of the living God. It's the moment our democracy is in danger. May lagay sa panganib ang gobyerno, ang bansang Pilipinas, ibang mga democratic nations sa buong daigdig. Ang lahat ay lalapit na sa mabait na Diyos. Sabihin nila, mahal na evangelist, we believe in the gospel, the power of God unto salvation. You raise your hands in surrender to God. That time I will decree in the name of Jesus, the guns, the weapons of the terrorists will be frozen. It will become plastics. Ineffective and immortal. The nuclear weapons of Russia and China will be immortal. In Jesus' name, hallelujah! Sa oras, nabanggitin ko na ng mga Minlip, Abu Siap, Minlip, magugulo sa Mindanao, maninigas na sila. Hindi sila makakalabit at pwede silang arestuin lahat. Lahat ay magpasalamat, pati mga rebelde dahil pagkataon nila, nababuksan ang isipan nila na may pala Diyos na totoo, Diyos na buhay, nagbabago ng tao, nagbabago ng ugali ng tao. Makumbinsi ka, hindi mo makita na mahikayat na salita, hindi salita, for the kingdom of God is not involved in power, not in enticing man's wisdom, but in demonstration of the spirit of power, so that your faith can stand in the wisdom of men, but in the power of God, to change you, to cleanse you, and protect you from all evil, from the power of darkness. You can cast out demons. Will become terrorism and communism. The robbers and the thieves will run away from you in consternation. You Satan, the devils can triumph over you because you've been deaf to the Spirit of the living God. For the word of God is sharper, is quick and powerful. Hallelujah! Your loving God is in you. You are indwelt by the Spirit of the living God. You can cast out demons. You can triumph over them. You are more than conquerors in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya may mahal, tuloy sa Isaiah 41 verse 11 and 12, ang lahat ng galit sa iyo, ibig kapuksain, magtatago ng dahil sa takot sa iyo. Nasaan yung mga pusaya? Nasaan yung Minilep? Nasaan yung mga MLF, mga rebelde? Nagtatago ng dahil sa takot sa akin. Totoo, Biblia! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kayo lahat, minamahal, na aking mga kababayan, beloved senators, my dearest public officials, dearest president, dearest cabinet members, my dearest congressmen, senators, governors, all the public officials throughout the land, everybody from all walks of life, we love you so much. You need the Spirit of the living God. Amen. Hallelujah. To make you brave and courageous, to make you righteous. Pag mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, ikaw'y matuwid na. Ano sabi ng Biblia? David was bold as a lion,
because he was righteous. Siya ay matuwid. Pagiging matapang ka, walang panalo ang demonyo. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. My dearest beloved generals, colonels, captains, lieutenants, corporals, all the army, all the soldiers and the policemen, all the public officials of the land, you'll never be terrorized. You'll never be cowed. Hindi ka pwede takutin. Hindi ka pwede talunin ng mga demonyong terorismo kapag natanggap mo si Kristo. Magmamana ka ba ang buhay sa piling ng Diyos dahil prueba yan at ebidensya. Hallelujah! Hindi lang yan. Magpalayas ka pa ng mga duwindi, mga multo, mga karamdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ng akit sa langit, may kapangyarihan, yura ka na lakdal at serpente. Hallelujah! Dahil nagsabi siya sa Lucas 10, 9, 17, 19, 20. Tingnan mo, mahal, ang pagpapagaling ng karamdaman, isang prueba at ebidensya ng mabait na Diyos kapangyarihan na sa iyo. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Pag napalayas ang karamdaman, kagaling karamdaman, ang ibig sabihin, napatawad ka na sa iyong kasalanan sa pangalan ni Jesus. Sa kakap, langit at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Kindly read it, our beloved brother Paul. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 17. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan, ang mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, sa anumang para hindi kayo maano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi ninyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Oh, beloved brother Paul, verse 9. Tingnan mo, mahal, nag-utos mabait na Diyos, magpagaling mga karamdaman, palayasin mga demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes. Iyan po kapangyarihan nasa mga Kristiyanong totoo, hindi huwag. Amen? Kindly. Versikulo 9. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaruroon, at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pagalingin niyo mga may karamdaman, sinabi sa mga preachers, kay beloved Paul, beloved Peter, and the rest of the apostles. Heal the sick. Pagalingin mga may karamdaman, sabihin ninyo, ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa inyo. Amen? Ang mga kitungin na lumapit dito, nagsigaling. Mga bulag, mga pilay, nagsigaling. Cancer, leukemia, diabetes, nagsigaling. The kingdom of God is nigh unto you. Bumalik ang mga 70 ka mga Christians nag-preach ng gospel. Tuwang-tuwa. Sabi 17, Lord, even the devils are subject to us in thy name. Ang mga demonyo nagsitakas sa amin sa iyong pangalan. Natatakot sa amin mga demonyo. Sabi ng mabait na Diyos, huwag kayo matuwad yan. Tingnan ninyo, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, yurakan ang alak ng serpente, at hindi kayo mapapahamak. Ngunit huwag kayo matuwad yan, na may kapangyarihan kayo. Lahat ng Kristiyano may kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Yurakan ang alak ng serpente, si Satanas natakbo sa atin, nalayas. Huwag kayo matuwad yan. Matuwag kayo ng pangalan ninyo na kasulat sa aklat ng buhay sa langit. Behold, I give unto you power to tread on serpents and on scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. However, do not rejoice in this, rather rejoice because your names are written in heaven. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya minmahal, we keep on rejoicing, clapping, singing, crying with tears of joy unto God because our names are written in heaven. Patuloy magpapuri, may kagalakan, mapayapa, walang katakutan ng demonyo dahil ang aming pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
5 years ago, may pumunta tatlong kutsi, alas 10 ng umaga, alas 2, mga NPA. Mga 5 taon na nakalipas, akit sa aming sa driveway. Malapit sa aming bahay. Nandun sa tapat ng bahay. Sabi nila, mayroong tatlong kutsi diyan eh. Malaking mama, may mga Armalite. Oo, mahimbing ang tulog ko. Mahimbing. Ngunit pag may bangaw o langaw, aba, hindi ko nakakatulog. Naisturbo ko sa langaw, hindi ko naisturbo sa mga NPA. Hallelujah! Sinabi ko sa TV, pag kayo bumalik sa bahay, patigasin ko kayo maaresto. June 12, 1990, sinabi ko dito, kayo, ng mga NPA, mahal ko kayo. Ayaw ko kayo mahuli. Umalis kayo sa Metro Manila. Kung hindi ko alis, kayo mahuli. Dahil kami nagkukusada. Huwag niyo isturbuhin ang mga tao dahil ibig ko silang maligtas, makinig ng Ebanghelyo ni Cristo. Kung kayo ayaw din ng langit, umalis kayo 100 kilometro galing sa Metro Manila. 100 kilometro. Pag hindi kayo alis, kayo mahuli. Mga 1 day or 2 days after, nag-headline sa newspaper, bulletin at Inquirer. 10 NPA commanders were arrested. Nahuli ang 10 NPA commanders. Alright? Bumalik kami dito Tuesday, June 19. Sabi ko, baka isipin nyo, chance lang yun, samba. Pagkataon lang yun. Alright, I will reiterate. All the NPAs, I command you, I order you to leave Metro Manila. You go to the provinces 100 kilometers from Metro Manila. Or else, you'll be arrested or you'll be shot. 1 day or 2 days after, he died. 21 NPAs were arrested in La Loma Cemetery and 3 were shot to death. Tato ang napatay. Ang ibig sabihin, nag-warning ako dahil ayaw ko kayo mahuli. Pinapakita ko ito lamang na totoo ang salita ng mabait na Diyos. It is quick and powerful. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! You must be strong in the Lord. In the power of might. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places. Put on the whole armor of God, righteousness and faith. Your feet shall be shod with the gospel of peace. Amen. And the sword of the Spirit, the word of God. Mayroon kang alam na salita ng Diyos. Paano malaman dito ko sa television? Kaya mga aking mga inibig, kaya ba'y nanalangin, hindi kumakain ng 3 buwan, magdasal, nag-ayuno, nag-fasting, para sa inyong kaligtasan. Ginawa ko yan para sa inyong kaligtasan, minamahal. Minamahal, basahin ninyo sa Matthew 17, verse 16, ang lunatic hindi gumaling, pinagalitan ang mabait na Panginoon Isos. Sila, beloved Peter, mga apostoles, dahil hindi gumaling ang lunatic, dahil hindi na sila nag-ayuno, hindi nalangin ng with prayer and fasting, yung tag-40 days na panalangin hindi kumakain. Pinagalitan. Sila, beloved Peter, hindi gumaling. Ang tawag kay beloved Peter, mga apostoles, mga traidor, walang pananampalataya. Ang ibig sabihin, pag may pananampalataya ka, sundan mo ng pag-iyak sa Diyos na hindi kumakain ng ilang buwan. Umiyak ka, alang-alang sa kaligtasan ng iba. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly read it. Matthew 17, verse 16 up to 21. Pag ikaw'y umiyak na hindi kumakain, hindi uminom ng tubig, nandiyan ang mabait na Diyos. Nandiyan kapangyarihan sa iyo. Panalangin mo na. Malapit nung lalapit ng mga bulag, mga pilay, may cancer, leukemia, may AIDS. Pagalingin mo sila. Dingin ka dahil grabe ang iyong pag-ibig, pananampalataya sa mabait na Diyos. He will answer your prayers. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kindly read it.
From the book of Matthew, chapter 17, from verse 16 up to verse 21. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! In other words, ang aming pag-ibig sa ito, hindi paimbabaw. Hindi pagkunwari. Totoong mahal, ang aming sinasabi, kasama na rin kumakain na 40 dias, si Brother Susing, kung nandito ba? Trinitarian Pastor, kasama si Pastor Altera, at si Brother Andy Ramilo, si Brother Susing nandiyan, come here, come forward kindly. Ito'y nag-fasting ng 62 days para ang mga hindi pa gumaling sa inyo, gagaling sa aming mga panalangin. Tapos papatawad ang iyong kasalanan. Pag napatawad ang kasalanan ninyo, puribat ebidensya na kayo akit sa langit, after baptism in Jesus' name, ang karamdaman ninyo na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Praise the Lord. Si Brother Susing napakapayat dati, payat na, nag-fasting pa ng 62 days. 1 week ago, nakatapos ng 62 days. Sabi sa akin, Mahal na Pastor, sabi ng mabait na Diyos, ako magpatuloy pag-ayuno, pag-fasting, 110 days para sa magkursid natin sa buong daigdig. Alam mo yung ginawa? Nang may dearest wife, tumawad. Sweetheart, pabrikin mo muna eh. Payat na masyado eh. Inatakot ako, sabi na, tumigil ka na. Eh baka mabait na din sa nagsalita. Eh lagot ako. Magalit siya. Maging kayo grabe na prayer mo, walang imposible sa kahit patay ka na buhay ka naman, Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ano ba din Susing? Patuloy ba sinto Jess? Patuloy pa po hanggang 110 days. Oh, praise the Lord. Prepare worldwide crusade. Alam mo naman, nung ikaw ay Trinitarian pa, ilang araw na abot mo? Fasting. Walang fasting, Trinitarian, pas eating. Hallelujah! Fasting! Alam mo naman, you cannot blame them, hindi masisi sila. Walang spirit of love. Pag mayroon ka espiritu ng Diyos, kahit na 5 buwan, 6 buwan gagawin ko sa pangalan ni Jesus. Amen? Ano kung mamatay? Sinabi Paul, for me to live is Christ and to die is gain. In death there is victory. Pag namatay ka, akit na sa langit, pagmamahal ng buhay ng langay. Hallelujah! Praise the Lord! Ang natatakot pumatay, yung hindi siguradong langit. Isinabi ng Revelation 21 verse 8, ang mga matakutin, mga duwag, iisa sa impyerno. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, takot na takot sa terorismo. Terorista, makidnapin, mag-repeat, killer, murderer. Halos sa bahay ka na nagtatago. Hindi ka pa ba? Dahil takot na takot ka. Baka ka makidnap, baka kilkilang ka. Pero ka nalaman na milyonaryo, nakidnap, disimdi, 2 beses yata. 100 milyon ang ibinigay. Aba, namihasa ang kidnapper, umulit-muli. Ayun na lumabas. Yung kaso makita mo sa dyaryo, ang kumatay na pamilya, ama mismo, napulis ng demonyo. Paano mga drugs? Nakababali yan, nakababali. Kaya, panganahon, times are perilous when the Lord Jesus is coming so soon. He's coming so soon. You need the Spirit of the living God. Hallelujah! You need the Spirit of the living God. Minamahal, prepare your hearts. For now is the day of salvation. Now is the day of time of acceptance. Ngayon ang pagtanggap ng kaligtasan. Ika'y makasala na. Ika'y makapag-decide
Kung ibig mo ng langit, tanggapin mo ng Panginoon. Kung ayaw mo ng langit, gusto mo ng impyerno. Ikaw ay nalungkot sa iyong mga barkada na pwede ka magmadyong, magwiting, magbinta ng drugs, hallelujah, mangikil, mangidnap, hallelujah, ayaw mo ng langit, napakadali, tanggapin ang mahal Panginoon Isos, dumalo kayo sa aming mga outreach ministries, sa Comunidad Astrodome, doon sa Bikawayan, dito sa Baliwag, dito sa neighboring towns ng Metro Manila, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, tanggapin mo ang Panginoon, nandoon kayo dumalo, tanggapin sa Kristo, may prima, may ebidensya, matitiyak mo, walang ilangan, ikaw'y maging anak ng mabait na Diyos, magmano ng buhay sa piling ng Diyos sa langit. Hallelujah, praise the Lord, as we sing. Sweet adoration flows from your children. Glory and honor and praise are a part of our constant devotion. Love, faith, and motion for the divine one who reigns in our hearts. And when I am troubled, my heart beats and struggles, I come and adore you. You take me away from all worldly sensations. Oh, there is Jesus Lord to sing. My praise to the grace. You need the Spirit of the living God. Lead out there is Jesus in your heart. That you may be full in the fruit of the Spirit. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. We want to see Jesus. See, there is Jesus. Jesus. Give him in your heart and become temples of the living God. Hallelujah. We love and open our ears, Lord, will help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Kaya mahal. Mahal ka ng mabait na Diyos. Sumunod ka sa panalangin ka na mahal. Mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo. Kailangan kita aking tagapagligtas. My dear Jesus, I need you as my Savior. Come into my heart. Forgive my sins. I believe in thee. Make me a real Christian by heart and deed and eternal life. Father, this I pray in the name of Jesus. Mahal na Panginoon, kayo nanampalataya sa iyo. Patawarin mo po ako. Iligtas mo po ako sa mga nagmamahal sa buhay. Sabihin mo rin, mahal. Mahal na Panginoon, kayo nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Minamahal, touch your TV screens. Have faith in God. Whatever the names of sicknesses, cast it out in the name of Jesus. Ipasok ang kamay ninyo sa TV screens. Banggitin ang mga pangalan ng magkaramdaman. Palayasin mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Palayasin mo sa pangalan demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, pagkabula, pagkapilay, pagka-addiction. Demons of goiter, hallelujah. Demons of diabetes, hallelujah. Demons of ulcer, kidney trouble, demons of diabetes,
6 and it says, cast out, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lumayas sa pangalan. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin mo din sa inyo bahay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi na mahal. Hindi na mahal. We love you so much, my dear friends. But our dear Jesus loves you more.